Para sa mga may sakit, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw rin ang may pinakakakayanan na alagaan ng aming buhay. Ano man ang pag-iingat na gawin namin, masustansya man ang mga pagkain na kinakain namin, sapat man ang oras ng mga pahinga namin, dekalidad man ang mga gamot, pati na mga bitaminang iniinom namin, magagaling man ang mga doktor na tumitingin sa amin, Ikaw pa rin ang may pinakakayanang magdugtong at mag-alaga sa buhay namin. Ikaw ang aming pinakadakilang manggagamot at ang iyong pagmamahal ang aming pinakamabisang kamot. Iyakapin mo po sana kami ng mapagpala mong mga kamay. Pagpalain mo kami mula taluktok ng aming ulo hanggang sa aming talampakan. Pagpalain mo ang bawat parte ng aming katawan, ang bawat sistema, ang bawat selula, upang ang lahat ng ito ay sama-samang maapektuhan at kumana sa paraang makabubuti sa aming kalusugan. Gabayan mo ang mga doctors at nurses na sa amin ay tumitingin at nag-aalaga. Maibigay nawa nila sa amin ang mga tamang payo at gamot. Gumalaw ka sa pamamagitan nila at yun ay maramdaman namin upang hindi man mawala ay mabawasan ng malaki ang aming mga takot at pag-aalala. Sinabi mong kami magtiwala sa iyo. Tulungan mo po kami na magawa ito. Sabi nga po ng mga apostol mo, o Panginoong Jesucristo, dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo, sapagkat kung minsan kami nasasaktan, nahihirapan, nanlalata, naiinip at napapagod na, tulungan mo pong huwag kaming pangibabawan ng mga negatibong bagay na ito na aming nararamdaman at ang iyong salita ay ang aming panghawakan. Yung salita mo na mahal mo kami, na hindi mo kami kalilimutan, na kami iyong pinakikinggan at kahit kailan ay hindi mo kami pababayaan. Yung salita mo sa 1 Pedro 2:24 na sa pamamagitan ng iyong mga sugat ay nailigtas mo na kaming lahat. Tulungan mo po kaming huwag mabulit sa tukso ng diablo na nagsasabi sa amin na hindi mo kami mahal, na hindi mo kami pinakikinggan, na ang mga nararanasan naming paghihirap ay bahagi ng kaparusahang binigay mo dahil sa aming mga kasalanan. Alam po namin na hindi ka ganito, pero patawad kung minsan naisip namin ito. Kaya muntik na kaming magtampo at lumayo sa iyo. Nakalimutan namin tapat ka sa pangako mo. Nakalimutan namin walang imposible sa iyo. Nakalimutan namin na isang buong pananampalataya lamang ang hinihiling mo mula sa amin upang para sa amin ay makagawa ka ng milagro. Mula ngayon, Panginoon, ito ay ibibigay namin sa iyo. Iiwasan na namin ang mag-aalala. Bagkus ay aasa kami sa mga mangyayari pang maganda. Iiwasan na po namin ang malungkot. Bagkus ay pipiliin na po namin maging masaya. Bibigyan namin ng magandang laban ang demonyo na pilit kaming ginugupo at nilalayo sa iyo. Katawan lang namin ang kaya niyang sirain, pero hindi ang aming espiritu. Kaya't kapag mas pinalakas mo na ang espiritong ito dahil sa aming pananampalataya sa iyo, ay wala nang magagawa ang diablo, kundi palayain na ng tuluyan ang aming katawan na kanyang matagal lang pinahihirapan. Kaugnay nito, Panginoon, ay hinihiling din namin mula sa iyo ang kagalingan ng aming puso at kalooban. Kagalingan sa kasalanan, sa galit, sa hinanakit, sa selos, sa tampo na nararamdaman kung meron man, upang ang aming kagalingan ay mas maging buo at makatotohanan. Hinihiling po namin ito sa iyong pamamagitan ngayon at magpa sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bakit mas marami nagsasabi na mas maganda yung kabataan noon? Hindi pa naman putok na putok yung internet noon. Hindi pa putok na putok yung Facebook. Wala pang TikTok. Wala masyadong entertainment sa social media. Pero bakit mas maraming nagkiklaim na mas masaya yung generation noon? Kasi kahit ako, aminado ko na mas naging masaya ako nung kabataan ko noon kung ikukumpara ngayon na puro social media na lang. Kung ikukumpara ngayon na puro internet na lang. Alam ko maraming sasangkayon sa akin dito, lalo na yung mga batang 90s. O yung mas matanda pa doon. Kasi noon, instead na sa GC kami nag-uusap-usap, meron kaming eksaktong oras at eksaktong tambayan na doon kami pupunta pagdating ng hapon. Magkikwentuhan kami ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kahit wala kaming pera.
nakatambay lang kami. Nag-uusap kami sa mga bagay-bagay. Physical kami magkakasama. Biruan, asaran. Minsan pa nga pagka merong ibang grupo doon, minsan nagkakaroon pa ng suntukan. Naalala ko noon sa lugar namin, bawat street, bawat kalsada, iba-iba yung grupong magkakasama. Hindi pa uso yung Mobile Legends noon. Ang uso pa noon yung mga Metal Slug pa. Kami yung generation na nasalubong namin yung era ng pagpasok ng computer shop. Magtatabi ng ₱5 piso sa baon para makabuo ng 10 o 15 pesos para makapaglaro sa computer shop pagdating ng hapon. Grabe trash talk nun. Sobrang ingay sa computer shop. Dalawa lang yung sikat na nilalaro nun. Dota tsaka Counter. Wala pang GC sa Facebook nun. Pero alam namin kung kailan yung call time namin para magkita-kita kami ng mga kaibigan namin noon. Hindi pera ang currency namin noon. Pakapalan ng text at pogs ang basehan noon para malaman kung gaano kakalakas noon. Meron ba sa inyong mga nakapaglaro na noon? May Jolen, pupunta ka sa tindahan, kukuha ka ng tansan, bubutasan mo, gagawin mong sipa. Kada dadating yung Pasko, hindi pwedeng hindi ka magpapabili ng pellet gun. Kami yung mga kabataan noon na hindi pwedeng hindi kami mawawalan ng sugat sa katawan. Sub-sub dito, sugat-sugat na tuhod, at kung ano-ano pang sakit sa katawan. Napakasaya noon kasi ang kasiyahan namin noon sobrang simple lang. Kahit wala kaming pera, basta kompleto ang tropa, okay na okay na. Yung tipong pupunta ka sa court, makikipagpustahan ka, kahit yung pusta ay tubig lang, palag-palag na. Ibang klase yung tuwa at saya, lalo na nung nakikipaglaro ka pa ng luksong baka at Tom Sawyer pa. Nakakamiss, di ba? Ngayon kasi hindi na eh. Ngayon kasi yung ibang kabataan ngayon, hindi na nila nararanasan yun. Ang nagpapasaya na lang sa kanila, yung mapasagot nila, yung crush nila ngayon. Puro pag-ibig, masyadong nagmamadali. Nakapokus na lang sa social media, hindi na lumalabas. Siguro oo, dahil nga yun na yung kinalakihan nila, masaya na sila dun. Pero aminin man natin at hindi, sa mga nakaranas ng mga ganong klaseng kabataan noon, mas masaya, di ba? Na kahit gutom na gutom ka na maghapon, may palo ka pa pag-uwi. Hindi yun mahalaga, ang importante kahit gusgusin na yung itsura mo, as long as makalaro mo yung mga kalaro mo, okay na. Masaya ka na. Nakakamiss lang balikan. Tapos ngayon yung buhay natin hindi na ganun kasaya. Hindi na ganun kasimple. Kaya minsan naiisip natin sana bata na lang tayo ulit. Oo, wala nga tayong pera nun pero masaya tayo. Hindi ganun kalaki at hindi ganun kabigat yung problema noon. Habang tumatanda tayo, nawawala na yung saya natin nung bata tayo. Kaya minsan yung iba, ini-spoiled nila yung inner child nila ngayon. Kasi aminin man natin o hindi na natin mababalik yung dati. Andito na tayo sa realidad. Sa realidad na pagka natapos mo yung isang problema, may problema na ulit agad. Wala ka ng time. Ubus yung oras mo. Hindi ka pa nakakapagpahinga, meron na naman panibagong problema. Kaya kung tatanungin ako, mas masaya ba talaga yung kabataan noon? Mas masaya ba talaga yung generation noon? Para sa akin, oo. Sa nakikita ko ngayon na yung mga bata nakapokus na lang sa cellphone, tablet, sa computer, na yung iba halos hindi na mabitawan yung mga gamit na yun. Siguro isang reason din kung bakit ang kakapal na ng mukha natin ngayon. Kasi noon, nung bata pa tayo kahit hindi natin kakilala, nakikipaglaro tayo. Tapos wala pang ilang oras, best friend na natin, kaibigan na natin, kasama na kagad sa circle of friends natin. Malamang sa malamang nga, meron kang mga nakalaro noon na ilang araw mong nakalaro, ilang linggo mong nakalaro, pero hanggang ngayon hindi mo kilala kung sino siya o anong pangalan niya. Hindi mahalaga kung sino siya, ang mahalaga masaya at nag-enjoy ka ng mga panahon na yun. Tama, di ba? Kaya kung isa ka sa mga tinutukoy ko na naging masaya yung kabataan noon, kamusta po? Sana okay pa rin kayo. Nakakamiss, no? Sobrang dami na nating struggle sa buhay, sobrang dami na nating pagsubok sa buhay. Pero masaya na din kasi naranasan natin noon yung ganong klase ng pamumuhay ng kabataan. Simple lang pero masaya. Di ba? Let's go. Isang bagay lang ang natutunan ko dito sa mundo. Ang wag piliin ang isang taong ayaw sa'yo. Kahadlok diri sa Pinas, oy. Mukhaon ra gani kag mangga nangala na ka. Mosakay ra ka sa motor sa imong barkada, bigaon na ka. Muli kag late, burikat na ka, laoy ka creepy ba? Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in
kakainin ko, ikaw lang ang isusubo ko. Habang tumitirik mata mo, di ko kayang bunutin ka, di ko kayang bitinin ka, di ko kayang galitin ka. Habang ika'y nasarapan pa. Huwag niyo iyakan ang taong iniwan kayo at niloko. Buhay pa siya! Huwag kayo excited! Ganito ito. Pag ako lang talaga sumahod sa Facebook, libre ko ng sine mga maratis sa amin. May kasama pang popcorn. Sila kasi yung palihim na nanonood ng video ko. Hindi nga lang halata. Ayaw pindutin yung like eh. Kapag ex na. Pero kapag nag-chat ulit, edi, Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Bakit habol-habol ka? Nababaliw sa beauty ko. Ang dating mukhang lababo, pinaganda ni Vicky Bello. Miss Flores, kung ako'y tawagin, mga lalaking nanggigigil sa akin. Ayaw paawat, paano mo pipigilin ang damdamin na para sa akin? Miss Flores, hayop sa kagandahan, sa sobrang inis, hindi mo mahawakan. Dahan-dahan, mahal ang pagawa dyan. Kung gusto mo, titigan mo na lang. Bakit habol-habol ka? Nababaliw sa beauty ko. Ang dating mukhang lababo, pinaganda ni Vicky Bello. Miss Flores, kung ako'y tawagin, mga lalaking nanggigigil sa akin. Ayaw paawat, paano mo pipigilin ang damdamin na para sa akin? Miss Flores, hayop sa kagandahan, sa sobrang inis, hindi mo mahawakan. Dahan-dahan, mahal ang pagawa dyan. Kung gusto mo, titigan mo na lang. Panginoon, hinihiling ko po na pagpalain ninyo ang taong nanonood at nakikinig ngayon. Pagkalooban niyo po siya ng mabuting kalusugan. Bigyang tugon ang kanyang mga panalangin ayon sa inyong kalooban. Loobin niyo po na magkaroon ng agarang solusyon ang problemang kanyang kinakaharap, lalo na ang problemang pinansyal at problema sa kanyang karelasyon at mga kaibigan. Ilayo niyo po siya sa tukso na kasalanan at lahat na uri ng kapahamakan. Panatilihin niyo po sa kanyang puso ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa kapwa, katulad ng kanyang pagmamahal sa inyo na aming iisang Diyos. Ito ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.